Bago po ang lahat, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel, sa lahat po ng subscribers po ng aking channel, mapaluma at mapabago. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nga pala no, para po hindi po kayo nalalampasan po ng ating mga upload, ganito po ang gagawin nyo. For example po no, ito po no, dito po sa subscribe button, pag nakasubscribe na kayo tulad po nyan, nakasubscribe po ako dito kay John Reps, pindutin nyo pa po at piliin nyo po yung all. No, all, para hindi po kayo malampasan ng ating upload, para automatic po kapag may bago po tayong upload ay manonotify po ang cellphone nyo, makikita nyo po na may notification na meron po tayong bagong upload, para hindi na po kayo nalalampasan ng ating upload. Simulan na po natin to no, mula po ito kay John Reps. Title po nito, Philippine Navy hinamon daw ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Aba, ayos yun. Commander ng US Navy sinibak sa pwesto. Mag-subscribe po kayo sa channel ni John Reps, nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe dito sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo. Simulan na natin to. Let's do this. Mahigit 200 mga Chinese vessels ang namataan sa mga bahagi ng West Philippine Sea, kaya naman ipinapadama ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang kanilang presensya sa mga lugar sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga regular na pagpatrolya. Hinamon din umano nila ang mga Chinese vessels at sinabi na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at kapag hindi sila umalis ay subscribe po kayo kay John Reps. Solid. Sinabi ng isang opisyal ng militar kahapon na hindi nakikitang sinasakop ng China ang lalawigan ng Palawan o alinman sa bahagi ng Pilipinas sa kabila ng malawakang deployment nito ng mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ay nagpahayag pagkatapos na makita ang mahigit sa 200 mga Chinese vessels sa mga bahagi ng West Philippine Sea mula noong August 20 hanggang 26, ang pinakamalaki sa ngayon para sa taong ito. Anya, ang layunin umano ng Chinese Communist ay pagkontrol sa malawak na dagat ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea, dahil ang China ay kritikal na umano ang daloy ng kanilang komersyo at kalakalan tulad ng mga isda at langis. Kaya nga po G na G sila na manakop ng teritoryo na may teritoryo, di ba? Ganyan po yan eh. Kaya inuuna tayo, no? Inuuna tayong gustong sakupin ng China kasi ang bansa nga po natin ay hindi po pumapalag o hindi po dumidepensa sa kanilang ginagawa po sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kaya nararapat na po talaga na tayo po ay dumipensa na dito, at hindi po natin alam kung paano po ang gagawin ng ating gobyerno para po tayo ay dumipensa. Kasi alam naman po talaga natin na tayo po ay hindi dumidepensa. Tayo po ay umiiwas sa ginagawa sa atin ng China. Sinabi ni Trinidad na gusto talagang makuha ng China ang buong West Philippine Sea, at maaaring ito rin ang dahilan kung bakit nagtayo ang China ng mga military base sa West Philippine Sea. Tipin nyo nung ganyan kalaki ang military base na itinayo na artificial island ng China. Malapit po yan sa atin sa Pag-asa Island. Kung hindi po natunugan ni Pangulong Bongbong na magtatayo rin sila doon sa kinalalagyan ng Teresa Magbanwa, ay malamang po meron na rin pong artificial island doon. Kaya dapat po lahat po ng teritoryo natin ay mapostehan po at babantayan 24/7. Sa 203 Chinese vessels na nakita sa West Philippine Sea, 71 ang nakita sa Sabina Shoal, kung saan nakabantay ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa, na binutas rin ng China nakaraan lang. Sinabi ni Trinidad na ipinapadama ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang kanilang presensya sa lugar sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga regular na pagpatrolya, habang tumutulong din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na mapanatili ang presensya ng bansa sa West Philippine Sea. Dapat lang wag pong mapuknat ang ating presensya dyan sa ating mga teritoryo. Lahat po no, yung 200 nautical miles po na yan ay mabantayan po natin, dahil yun ang una isipin nyo, no?
200 plus na militia vessel ang nandiyan dyan po. Binabantayan po ang sarili nating EEZ. Ganun po kasipag ang China na ganyanin po tayo sa ating teritoryo na magbantay sila dyan. Dahil alam niyo naman po na meron po talaga silang maitim na balak. Gusto nilang kuhanin yung mga teritoryo na yan. Tayo po ang priority nila kasi nga hindi tayo pumapalag. Sinabi rin ni Trinidad na nandito umano sila para ipakita na hindi mapipigilan ang pagganap ng kanilang mandato. Yes. Hinahamon umano nila ang mga Chinese vessels at sinasabi sa kanila na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Well, dapat lang po talaga. Dapat lang na ganyan po ang gawin natin dahil lahat po ng pinapasok ng China ng mga teritoryo ng iba't ibang bansa, lahat po yun ay ganyan ang ginagawa. Itinataboy po ang China, winawaterkano ng China, pinapalayas po sila sa kanilang mga teritoryo. Tayo lang po ang hindi. No, kung tutuusin, dapat matagal na po natin ginagawa yan na hindi nga lang po dapat ganyan, radio challenge lang, di ba? Dapat physical. Kasi po, wag na nating isipin na porque tayo ay didepensa sa ating soberanya o sa ating EEZ ay magkakaroon na po ng digmaan. Wala pong ganung mangyayari, kalokohan po yan. Naipaliwanag na po natin yan sa mga marami na po nating reaction video. Hindi po gagawin ng China yan dahil matagal na po dapat kung gagawin nila yan sa Taiwan pa lang. Ganun po yun. Kaya dapat umigting ang pagbabantay po ng ating mga PCG, Navy at lahat na po dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Dapat po mabantayan ng maigi. Dahil unang-una, matindi po ang pagnanasa talaga ng China na makuha ang ating teritoryo. At kapag hindi sila umalis, ay gagawa ang Philippine Navy ng naaangkop na mga report. Marami na rin anya silang naihain na mga report sa mga naaangkop na ahensya ng gobyerno. At sa ibang balita, kaya nga di ba, nasanksyonan na po ng maraming bansa ang China tulad ng Canada, nagsanksyon na Japan, US, European Union, nasanksyonan na rin po nila ang China. Ganun po katindi ang suporta ng mga bansa na yan sa atin. Dahil nakikita naman po talaga nila na tayo ang nasa tama at yung China ang hindi po gumagawa ng maganda dyan sa atin, dyan sa West Philippine Sea. Sa mga naaangkop na ahensya ng gobyerno. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang commander ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group na si Rear Admiral Christopher Alexander ay ipinag-utos na i-relieve o alisin sa pwesto ang commanding officer ng USS John McCain na si Commander Cameron Yaste dahil sa loss of confidence o wala umano itong kakayahang pamunuan ang guided missile destroyer. Bakit sa atin walang ganyan? Walang nare-relieve o natatanggal, no? Kasi alam niyo naman, di ba, na mayroong mga incompetent, yung mga walang talaga. Walang kakayahan na mag-decide. Bahala na kayo kung sinong gusto nyo isipin sa sinasabi ko. Basta alam ko matatalino kayo lahat, no? Sa atin dapat may ganyan din. Dapat may sibakan ding nangyayari. Di ba? Kasi tayo, medyo na tayo, fed up na tayo. Sawa na tayo sa mga nangyayari na halos lagi na lang, no? Tayo yung lagi na argabyado dyan sa ating teritoryo at parang walang nangyayari talaga na walang pagbabago ba na tayo ang dumedepensa. At yun na nga na nililigawan talaga tayo ng US, alam nyo yan. No? Nililigawan tayo, kailan ba kayo oo, kailan ba namin maririnig ang matamis nyong oo para samahan na namin kayo dyan sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon po ay nagpapakipot pa rin po ang ating dapat mag-decide. Bahala na kayo dyan, no? Basta alam nyo na yung tinutukoy ko. Kasunod niyan ay kumalat ang mga larawan ni Cameron sa social media kung saan makikitang nagpapaputok ito ng baril habang nasa dagat at baliktad ang scope ng armas nito. Ayun lang, baliktad ba? Well, hindi po tayo marunong tumingin ng ganyan, no? Ito yung scope, di ba? Hindi po natin alam kung ano. Nako, issue talaga yan kung ganyang baliktad, syempre. Nako, maling-mali, no? Hindi niya na-check siguro, hindi niya napansin na ganyan yung scope ng kanyang baril. Nako.
Si Cameron ay ginampanan ng tungkulin bilang commanding officer ng USS John McCain noong October 2023 at ngayon ay pansamantala siyang nare-assign sa Naval Surface Group Northwest. Ang USS Theodore Roosevelt na madalas na nag-ooperate sa South China Sea ay nasa Middle East na ngayon kasama ang USS John McCain at iba pang mga destroyer na kagrupo nito ay sumasaklaw ng humigit kumulang 2.5 million square miles ng tubig sa Gulf of Oman malapit sa Iran. Isipin nyo, sana ganyan sa atin na sinasabi ko na kanina na kapag nakita ng gobyerno natin o ng kung sino man na incompetent o hindi niya kayang gampanan yung kanyang tungkulin, no? Kailangan po sana yung mapaltan agad, no? Kasi tulad yan, US po yan, ha? Pinakamalakas sa mundo. Pagka po may napansin na silang ganyang kahinaan sa kanilang hanay, sinisibak agad nila o tina-transfer nila sa ibang sa ibang ahensya, no? Ganun po dapat na magkaroon po tayo ng ganyan. Kasi hindi po biro yung ganyang posisyon. Dapat po talaga ay may paninindigan at matinding desisyon ang magiging leader po ng mga ahensyang yan tulad po yung nasa gobyerno natin, no. Kaso nga po ewan ko kung bakit po ganyan, no? Kasi po tayo po ay nakikita natin yung nangyayari dito sa atin sa West Philippine Sea. At tila medyo wala pong magandang nangyayari. Pero sana naman sa mga susunod na panahon ay makakita naman tayo ng matinding aksyon tungo dyan sa pakikitungo o pakikipag natin dyan sa ating teritoryo, na which is sana hindi natin maiisip o makikita na tayo ay umiiwas lang, no? O nakikipagpatintero lang sa China. Dapat makita naman natin na tayo ay dumidepensa sa ating teritoryo. Sana ganun naman ang istorya. Ang US Navy ay nagtataglay ng mga namumunong opisyal sa pinakamataas na pamantayan at pinapanagot sila kapag ang mga pamantayang iyon ay hindi natugunan. Ang mga pinuno ng hukbong dagat ay pinagkakatiwalaan ng mga makabuluhang responsibilidad sa kanilang mga marino at kanilang mga barko. At dagdag na balita mga kabayan, panoorin naman natin ang actual video ng pag-aresto kay Alice Guo. Ito na. Excuse me. Sorry. Hi. I'm Interpol. Hey, Alice. Interpol. Alice. Alhamdulillah. Yes. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nakapantulog pa si Amnesia Girl. Uli, no? Ano siya, no? Yung mga Indonesian, no? Parang tayo lang din pala, parang Pilipino lang din ang itsura. What happened? Nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. What happened pa daw, no? Obviously, nagtatago siya, no? What happened pa daw, ba? Dia mau ganti baju. Oh, okay, Lari. Sama Suchun. Tangkap komandan. Yeah. Siap. Let me change my clothes. You can change your clothes later in the office. Oh, change your clothes later in the office. Nga naman hindi ikaw masusunod. Ganun yan. Interpol yan sa ibang bansa pa. Diba? Ito lang masasabi po natin talaga, no? Hindi po talaga nagtatagumpay ang kasamaan. No? Talaga pong justice will serve. Pero sana po talaga maswak na sa banga talaga tong si Alice Guo. Kasi talaga pong alam na natin kung ano mga pinaggagawa nitong taong to. Kap na siya. Okay. Bakit sa Interpol ganyan siya, tahimik, sa parang malungkot, pero nung humarap na sa ng Pilipinas, sa mga Bureau of Immigration, parang hindi no? Parang hindi pinaghahanap ng batas. Kala mo artista, no? Ay nako.
Kung ako, no, ewan ko lang kung maanuhan yung mga dyan, yung mga Bureau of Immigration na nakipag-selfie pa, no, kay Alice Guo. Hindi po natin alam kung makakasuhan yung mga yun, no, pero parang hindi professional, no, na talagang nakipag-picture selfie pa talaga dito kay Alice Guo. Kaya, ewan ko ba bakit ganyan po sa atin sa Pilipinas. Ang laki ng pagkakaiba, nakita nyo naman, no? Oh, pwede. Okay, ito na si Ako pala si Alice. Hindi kita nakikilala. Si Abalos. Saan? Tarlac po, Sec. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sec, patulong. May decret po kasi. May ganun daw siya, palusot, no? Para masabi na porque umalis siya ng bansa dahil meron daw banta sa kanyang buhay. Ay, nako naman, nung magtugtugin na yan, Alice Guo. Ay, nako, ganyan dadahilan niya malamang, no? Di bale, basta importante. Uy, Totoo, tingnan natin. kinat yung sinabi. Kaya tinukumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. Kung kinakat yung boses. Oo nga, dito na nawala o si Jiangmin na lang audio. Kasi po ito po sa akin hindi naman sa inaano ko po si Abalos, no, na bakit ganun siya makipag-usap kay Alice Guo na parang wala lang, no? Alam ko po ginagawa po nila yung trabaho nila, pero yung way of pakikipag-usap niya po kay parang hindi po anong tao to si Alice Guo sa ginawa niya. Parang normal na tao o celebrity, parang ganun kausap lang, no? Wala po tayong sa no, kay Abalos, no? Pero po parang iba talaga yung datingan. Kinat yung audio. Malamang sa inyo, marami nang nakapanood nito, no? Nakipag-selfie po siya dyan. Kinindatan pa nga po yung isang gumanon ko, doon sa isang reporter ng GMA7 yata. Alam mo, celebrity, nagpa-cute pa sa camera. Ewan ko lang kung may isasama dito ni John Reps yun, no? Pero, ganun po yung pinaggagawa ni Alice Guo. May mga ganun post pa siya, no? Parang hindi siya, hindi siya pinaghahanap ng batas kung umakto siya. Ay, nako talaga. Ewan ko na. Yung passport. Talagang gano'n. Kala mo kala mo nakapasa sa exam o nakakuha ng first time kumuha ng kanyang NBI clearance o passport na talagang na-excite siya. Ganun pa, grabe to. No, parang siya parang wala lang sa kanya na nahuli siya ng ganyan. Parang hindi matindi yung kaso niya. Nakakainis din. Parang kapiling celebrity. Ay nako, Alice Guo. Wala, hindi yata umabot yung na yun. Hindi dahil sama ni John Reps. Hindi nga po na isama ni John. Kung makikita nyo po yun sa GMA7 ko po napanood yun Talagang humparap si Alice Guo. Kumindat pang ganun sa camera, grabe. Tapos may mga pag-ganon-ganon pa siya. Akala mo celebrity nagpapapicture. Nakakainis Ayun lang po, atin po nagawa ng reaction video ang napakagandang video na to ni John Reps. Mag-subscribe po kayo sa channel dyan. Nasa description po ang link ng kanyang video. Don't forget to subscribe din sa akin channel. Like this video. Malaking tulong po yan sa aming mga YouTuber, no, kapag nagla-like po kayo sa video. Kaya wag niyo pong kalilimutan na mag-like. Mag-like ka na po ngayon. Antayin ko. Like ka na. Okay na? Okay. See you all sa susunod. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.